goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. Sa pumili ng Altis card, ito ang your reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. I feel magaan na kalooban. So, I'm sensing natatanggap ka ng gantimpala sa Panginoon. Kasi patuloy kayo na sumasamba sa Kanya or ina-acknowledge mo siya sa inyong buhay. So, sana huwag kayong tumigil, okay? I really feel tong reading na to, good news for you. Okay, and let's see kung ano pang meron. I feel yung iba sa inyo ay naguguluhan pa rin sa inyong buhay kung saan patungo si career. At I feel na yung iba sa inyo love life din, okay? So, gusto sana sabihin sa inyo ng Panginoon na huwag kang masyadong mag-alala. Okay, live in the present moment at huwag mong masyadong isipin si future. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing si Sable. Na-sense ko yung kanta ni Jean na Moon. Maganda actually yung kantang yun. So, ibig sabihin kasi nun na ginaguide ka niya at minamahal. Tsaka huwag mo sanang kalimutan na nandito yung Panginoon para sa'yo. So, ito yung nangyayari, okay? So, sa iyong buhay, naging maganda yung nangyayari sa career, nakita ka ng mga taong umaangat, pero gusto sabihin ng Panginoon na sa iyong pag-angat, may naiinis sa mga tao. Ito yung mga tao na may crab mentality issue. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon na lumayo ka muna sa mga tao na ganito yung energy, na instead na supportive sa'yo, sila pa yung naiinis, okay? So, kaya gusto ka ng Panginoon na ilayo sa mga taong yan, na dahil nag-aalala sa iyong Panginoon kasi baka mabigla ka dahil malalaman mo yung katotohanan na merong crab mentality issue yung iba sa mga kakilala mo, at I feel na ayaw ka ng Panginoon na magkasakit dahil sa kalungkutan. Next that we have is this one. Siguro masyado talaga mabuti yung puso ninyo. Kahit na malit na bagay talagang iiyakan nyo. Okay, so I really see here na meron changes na mangyayari at hindi mo to mapapansin ng biglaan. Okay, I really sense na yun nga, I feel na yung changes na yan is more likely malalayo ka sa mga tao na ganito yung energy. Okay? I'm not quite sure how, but maybe there will be arguments or maybe baka lumipat ng ibang apartment yung taong yun. So, who knows, diba? Pero I feel na yung changes na yan ay hindi biglaan. Hindi mo nga mararamdaman with this imagination card here. Kasi alam ng Panginoon na maramdamin ka. Okay? So, anyway, I feel na good news sa'yo kasi once na nalayo ka sa maling tao, saka mo palang makita yung mga tao na caring talaga na wala silang crab mentality issue. Kahit na mag-post ka na maganda buhay mo and so on, matutuwa sila. Anyway, so let's see what we have here.
So far naman, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na sana maintindihan mo rin siya kung bakit ka nilalayo sa iyong barkada, sa mga kamag-anak mo. Okay? Kasi yung mga taong yan, ganito yung kanilang energy. Iba sa kanila, micro-mentality attitude. Iba naman sa kanila, kung angat ka, baka kuhanan ka ng pera or gamitin ka. At I feel na with regards sa friends, guys, you are in this way of lust. Okay? Kasi feel na siguro nararamdaman mo na yung mga kaibigan mong yan, hindi naman talaga sila tunay na kaibigan eh. May nakikita ka na red flag. So, ang nangyari dito, nilalayo ka ng Panginoon sa kanila kasi first of all, you don't really feel a stable ground with them. Okay? Kasi ayaw na ng Panginoon, nakikita ka niya nalulungkot, naiiyak sa mga nangyayari sa iyong paligid. Okay? Kasi I feel here na yung energy mo is really different from others. So, yun nga, maramdamin kayo. Okay? And anyway, God wants you to know na kung sakaling man si friendship, hindi okay. Pero with regards naman sa iyong money, okay, everything will be okay. You will have money, abundance coming in. Yung itong nagbibigay ng stress is yung mga tao sa paligid mo. Lesson that we have is this one. So, I'm sensing here as well na with regards naman sa love relationship, I would say na gusto sana ng Panginoon na despite of you not knowing whom is really the right person and everything, God wants you to focus on you. Okay, huwag ka masyadong mag-alala sa mga tao sa paligid na yan. If somebody is really meant for you, then they are going to stay with you forever. Okay? Kung sakali man na hindi yan para sa inyo, nilalayo yan ng Panginoon. Lesson that we have is this one. So, anyway, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, now, with regards naman sa iyong relationship, if ever this isn't really the one for you, there will be a tendency na magkaroon ng third-party situation sa inyong love life. But if this is the one for you, then this will not happen. I'm sensing na yung tao mo, actually magkakaroon siya ng test. Kung ikaw yung pipiliin niya or this somebody else. Kasi with this live and learn, so I'm sensing na ito yung dapat niya matutunan, na dapat hindi siya deceitful sa'yo. Then if this person pass a test and good, okay, maintain yung connection. Pero I feel like God is just wanting ng clarity. Kung yung tao mo ba ay, papaasahin ka lang, nagkakaroon ng iba, okay? Kasi gusto sabihin ng Panginoon na yung nararapat sa yung tao, syempre, ay dapat mabuti rin kagaya mo. So, kung hindi siya makapasa ng test, and then what will happen here is that your job will maintain, but you know what will happen? Malalayo yung iyong karelasyon kung nag-fail siya ng test ng Panginoon. Ngayon, ito yung iyong card kasi I feel here na ikaw yung tipong tao na talagang sinasamba mo yung Panginoon, ina-acknowledge mo siya, religious ka, tsaka ina-acknowledge siya ng Panginoon. So far naman, yung gusto sabihin ng Diyos na okay naman with regards sa career, yung di lang sa'yo stable is with regards sa mga taong kasama mo, whether it's about friends or can be about your lover. Tsaka gusto sabihin ng Panginoon na you have to let go of the outcome kasi baka yung basta nyo you're holding on to the wrong person. Okay? I feel na hindi basta-basta maalis ng Panginoon yan kung ganun kayo kaklingi sa mali. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. So, you have to close. We also got this one. So, I feel like with the close being here, so magka-close yung door sa mga tao na hindi mabuti para sa inyo. Iaalis ang Panginoon yan. Kasi you are destined to be with people talaga na caring for you, na loving, kagaya mo. You also have the trust in reverse. So far naman gusto rin sabihin ng Panginoon with regards to your lover, hindi siya nagtatrust sa yung lover, kaya siya itetest ng Panginoon kung mag-fulfill siya or hindi.
Okay, so next na we have is toxic in reverse. We also have the 13. Okay? So far naman, baka ito yung iniisip mo na minamalas ka with regards sa mga tao. So gusto sabihin ng Panginoon na kaya ito nangyayari kasi hindi okay yung mga tao sa paligid mo. Kahit yung karelasyon mo, kaya yun nga, ayaw ng Panginoon na maging toxic yung buhay. Kaya ito ay nangyayari sa inyo. So you have the action here. So sa ngayon, God is wanting you to know na with regards sa work, you have to take action towards it because of the reason na it will definitely give you abundance. Kasi nakita ko naman dito sa reading mo, sa career, wala kang dapat ipagkaalala. Okay, maging kampante ka dyan. Yung hindi ka lang comfortable is with regards to the people around you. You have the joke here. And we also have this one. Okay, so, yun nga meron lalayo sa iyong buhay. Okay? Whether it's about love life or pwede rin sa barkada mo. So, let's see what else do we have here. Siguro yung karelasyon mo sa ngayon, kung meron ka man karelasyon, may tendency siya na, mag two-timer or pwede rin mag third party. Okay? Kaya siya tetest uli ng Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon kung natuto ba siya sa pagkakamali niya dati. Another dimension to me. So, let's see kung ano pang meron. I feel abundance, guys, and you will be wealthy enough to actually reach your goals and your dreams. Kung sakali man na meron kang gustong pag-ipunan, okay? Pero I feel here na gusto sabihin ng Panginoon na wag mong wadasin lahat sa material na bagay. Learn to save your money or invest on the right things. Okay? I feel na that's the reason why may mga tao magsaselo sa iyo. Ngayon, dinadala ka ng Panginoon sa mga tamang tao. Kasi parating na yung mga mabubuting tao sa inyong buhay. So, in order for you to be prepared, nilalayo ka na ng Diyos sa mga maling tao. Okay? Gusto niya sabihin ng Panginoon na avoid mo yung you expect too much. Kasi meron kasi mangyayari dito na hindi mo nagugustuhan. Okay? So, gusto sana ni God na you let Him take control and charge of your life. Kasi alam ni God yung nakakabuti para sa inyo. At yun nga with regards sa inyong relationship. Okay? So, I would say, okay, with regards sa connection mo, it's kind of like 50-50. Kailangan niya talaga mapasa yung test ni God bago mag-push forward yung inyong connection. Then, good kung nakapasa siya, pero syempre hindi naman okay pag hindi, pero, heads up na lang na kapag hindi siya yung the one sa'yo, may darating na bago. Okay? So anyway, next na we have is with regards sa yung career. Gusto sabihin ng Panginoon na yung career mo ay paangat as long as you continuously being honest to yourself and to others as well. And as long as you're being you. So wala kang dapat ikaalala sa iyong career. Yung kinakaalala mo lang dito siguro is with regards sa mga tao sa paligid. Okay? So I'm sensing na kaya gusto ka ng Panginoon na umalis sa mga maling tao. Kasi baka yung mga maling tao na yan, yung maging dahilan kung ba't hindi ka maging successful. Kasi sinungaling sila or pwede sila magkalat ng chismis, sirain yung pangalan mo, and so on. So, gusto rin sabihin ng Panginoon na i-expose niya yung mga tao na hindi mabuti sa inyong buhay para maintindihan mo kung bakit kanya nilayo sa mga taong yan. So, no wonder why, with regards sa yung reading, napansin ko rin yung pagka-blackish ang throat
Okay, sa ibang parts. So, I believe na you're being called on not to talk too much to these people. Okay, kasi hindi nga sila mabuting tao. At saka, I really feel na you're somebody that's really authentic at may tendency ka talagang sabihin sa kanila kung ano yung gusto mong gawin. Next that we have is this one. So, yun nga, I feel here sa mga darating na araw, madedepress ka. Kasi, syempre, yung mangyayari dito is magugulat ka na lang na umalis na yung mga tao sa paligid mo, yung mga taong ganito yung pag-ugali at ganun din si love life. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon sa oras na mangyari to sa inyong buhay, take some time or some rest for healing. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili na Fail card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung mensahe ng Panginoon para sa inyo. I feel na meron kang judgmental na tao sa paligid na pinipilit ka niyang baguhin. Kasi para sa kanya mamalasin ka sa iyong endeavor. Hindi ka kikita, yan ang sinasabi niya siguro. At nagsasuggest siguro siya sa'yo ng ibang trabaho or pwedeng ibang negosyo. Ngayon, okay, pinapulo siya ng negativity, okay? If it's about following, sasabihin niya ay hindi ka asenso, hindi ka sisikat, parang ganun ba na vibe, okay? So, maybe you're here, you're wondering kung yung mga sinabi ba nung kaibigan mo or kamag-anak, totoo ba yun? So, anyway, clarify natin yung cards to gain more information. If you know whoever this person is, I'm sensing baliktad siya. I don't know why, but that's what I sense, okay? Or pwede rin na kabaliktaran nyo siya, guys, okay? So, I'm feeling here na may betrayal na magaganap soon is what I sense, okay? Siguro nakikita nyo na yung red flags about this person, pero baka nag-aantay lang kasi kayo na baka siya magbago. So far naman, ito yung nangyayari. So, I feel na yung iba sa'yo, dinidibdib mo yung kanya mga sinasabi about sa yung career, okay? So far, gusto sabihin ng Panginoon na with regards naman sa career mo, okay naman. Ganun din yung focus mo. So, yung nangyayari dito is, you hold back dahil sa sinabi sa'yo ng iyong tao. Lesson that we got is this one kasi ito yung gusto niya mangyari na mag-withdraw ka sa ginagawa mo kasi I feel this is somebody who kinda like see your potential na pwede ka mag-grow at saka you're really divinely guided to actually do whatever that you're doing. Okay, and let's see what else do we have here. Okay, so kung sino yung negative na tao na yan, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na malungkot siya kasi, you know, hindi niya makuhang gawin yung ginagawa mo. Okay, at saka, I feel here na gusto rin niya maranasan mo yung nararanasan niya. Kasi nakikita ka niya na maganda yung nangyari sa iyong buhay, kontento ka, siya naman ay hindi. So, kaya niya nabanggit yung bagay na yun kasi gusto niya mag-quit ka sa ginagawa mo. Okay? Para magkaroon kayo ng parehong buhay na stress at saka na malungkot. So, anyway, ito yung nangyayari din. Nagkakaroon ka rin ng panaginip na asenso ka one day or pwede rin na marireach mo yung goals and dreams mo. So, ito yung nakita ng tao na nagsuggest ang something negative to you.
So, gusto sana sabihin ng Panginoon na huwag mo siyang pansinin. Kasi so far, kung na yung endeavor mo, malayo yung mararating mo. At saka, kung influencer man, marami mga tao talaga na maakit sa ginagawa mo. Lesson na 3 half is this one. So, kaya niya na rin nabanggit yun guys kasi isa na yun sa kanyang red flag na hindi siya mabuting tao. Okay? At I feel na pinipili talaga ng Panginoon na mag-spill siya ng beans so that you'll be aware that this isn't a good person kasi until now you're connected with whom this is. Okay? And now, anyway, ang gusto niya sabihin ng Panginoon na ito yung nangyayari, kaya ka na rin nagiging undecisive dahil sa taong ito, sa sinabi niya. At saka, with this family being here, baka kasi ito rin yung dahilan kung ba't ka nag-iisip ng 50-50. Kasi first of all, kung sino may nagsalita, akala mo mabuti siya, kapamilya mo, and so on. Pero in reality, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na this is somebody that's not really good. At deceitful siya. Okay, so gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na huwag kang mag-alala about sa iyong career kasi magkakaroon ka ng wealth, financial freedom if you go after what you're doing. Okay, huwag mo nalang pansinin yung iba. As long as you're earning, as I feel here, as long as yung hilig mo talaga yung ginagawa mo, then naasenso ka. Naalala ko tuloy yung napanood ko dun sa mga business na mga vlogs and so on. Meron doon na babae, sabi niya, kung mag-start ka ng business, huwag mong isipin yung pera. Isipin mo yung enjoy mo ba yung gagawin mo. Okay, kasi kung first of all, hindi ka nag-enjoy, laging pera yung nasa isip mo, may stress ka. Okay, so as long as you're doing whatever that you really want to do, it will be okay. At saka hindi ka talaga mabilis magsasawa kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. So you have this one. In either way, we also got the abuse in either way. Okay? So, yun nga, may mga red flags na, so you can see here. At saka with the abuse being in either way, ibig sabihin lang nun, na itong tao na to ginagamit niya talaga yung kanyang voice para bigyan ka ng mental health issue. Okay? Kasi ginagawa kanyang stress sa iyong career. So, you have to hear in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon na tigilan mong makinig sa taong ito kasi hindi maganda yung kanyang intention. Hindi niya intention na tumulong sa iyo. Intention niya ay malayo ka sa iyong ginagawa. So, we got our sense of taste has changed in reverse. We also got a 22 in either way. We also have this in reverse. So, ito yung tao na pinipigilan ng Panginoon. Actually, pansin ko rin sa yung reading na masakit sa lalamunan yung energy kasi pinipigilan na siya ng Panginoon na magsalita. Kasi kung magsalita siya, masyadong masakit, okay? I feel na pinayagan ni God on some point na magsalita itong tao na to kasi gustong ipalam sa'yo ng Diyos na kung sino man siya. Hindi siya talaga mabuti. Okay? Hindi man lang niya naisip yung mararamdaman ng tao na sasabihan niya nun. So, you have this one in reverse. And we also got toxic. Okay? Gusto na yung sabihin ng Panginoon na gusto ka na niyang lumayo sa taong yun. Okay? Kasi itong tao na to ay toxic sa iyong buhay. At saka, yun nga, madedepress ka lang at malulungkot lalo kapag nagpatuloy ka sa inyong friendship or pwede rin sa inyong connection. Tingnan natin kung ano pang meron. I feel na gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang matakot na mawala ng kaibigan. Kasi, first of all, hindi mo matatawag na kaibigan yung ganito yung mindset, okay? Kasi, syempre, kung okay yung barkada mo, dapat di ba masaya ka dapat dun sa tao, okay? Kasi siya baliktad eh.
Okay? Instead na matuwa siya, may grab mentality issue na umiiral sa kanya. I feel hindi mo talaga siya akalain na ganito. So, tingnan natin kung ano meron. So far, ito yung nangyayari. So, kung sino man tong tao na to, okay, ito kasi gusto niya mangyari na mapabagsak kung ano man yung ginagawa mo sa ngayon at tumigil ka mag-manifest ang gusto mo mangyari. So, huwag ka makikinig sa kanya kasi siya ay sinungaling. Gusto sana ng Panginoon na ituloy mo lang yung ginagawa mo kasi magkakaroon ka ng influence at saka matadami yung iyong kliyente, as you can see here. So, ito kasi nabanggit ng taong yon na hindi ka asenso, mag-try ka ng iba, and so on. Kasi ayaw ka niya na umasenso. Okay? And I feel here na gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na kung ano man yung endeavor mo sa ngayon, actually yan ay biyaya niya for you. Okay? At saka, yun nga, iba naman sa inyo, naiiyak kasi baka you let go of this already. Okay? Pero gusto sabihin ng Panginoon, kung maulit-tumuli, kapag pinagkalooban ka niya ng blessing, please, okay? Huwag mo na sabihin pa sa iba. Work in silence na lang. At next time, pag-isipan mo muna bago mo i-ending yung isang career. Okay? So anyway, ito yung gusto sabihin ng Panginoon. And actually, you need to put a change with regards to your perspective. Kasi hindi yung dahilan ba't kami namalas sa pera dahil sa panay pakikinig mo sa tao na hindi mabuti mag-counsel for you. Tingnan naman natin kung ano yung karma ng taong ito sa pagka-counsel ng hindi maganda. Okay? So far, na-sense ko agad yung blockage sa throat. So, isa yun sa kanyang karma, guys. Sa pinipigilan na siya ng Panginoon na maging expressive. Kung maging expressive man siya, nagbibigay na siya ng red flags para malaman ng mga tao na hindi siya mabuti. Another shuffle. I feel na lagi siyang stress sa kanyang buhay. Na-sense ko rin na wala siyang patutunguhan with regards sa career. Kasi I feel na hindi siya mabuting tao. Okay? So, ito kasi yung ginagawa niya stagnant yung mga tao with regards sa pera. So, mararanasan din niya yan na magkakaroon siya ng stress with regards sa money at stagnancy with regards to it. Isa rin sa kanyang karma, guys, ay dahil sa kanyang controlling energy, kaya hindi siya minamahal din ng mga tao. I feel na meron din siya mga haters sa masama niyang pag-uugali. Isa rin sa kanyang karma ay magmamanifest siya ng mga taong kagaya niya na hindi mabuti at may crab mentality issue. Ngayon, isa rin sa kanyang karma is may kita kanya na talagang di na may kinig sa kanya at saka talagang malalaman mo na hindi siya mabuti. So, darating ang panahon na ibablock mo siya, to be honest with you, dahil hindi siya mabuting tao. Okay? And I'm sensing na yun nga, makakatagpo siya ng mga tao na kagaya niya na hindi mapagmahal at akala niya okay itong mga tao, yung pala ay hindi. Mga ahas din pala sila kagaya niya. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng Jera card, ito yung reading. Okay, gusto nila sabihin na mag-cleanse muna, so just go ahead and cleanse.
biglang buhos ang ulan sa inyo reading. Ano kaya nangyayari? So far naman, I'm sensing na you are definitely gifted by heaven. Pero, I really sense na malungkot ka ngayon. I-clarify natin yung cards. Maybe because of the reason that you feel empty within. Meron na siguro kayong trabaho, pero with regards sa emotional fulfillment, wala. Another dimension to me. Okay, na-sense ko may karmic energy na nakapalibot sa'yo simula nung bata ka pa. Meaning nun, baka mag-anak mo to. Ba pinipigilan niya na ma-reach mo yung goal and dream mo. Pero I really sense na meron kang dream na gusto mo ma-achieve. Gusto sabihin ng Panginoon sa inyo na huwag kang mag-lose ng hope. Okay? Hindi masamang managinip. And in order for you to have this dream, make sure that you really are pushing towards it, okay? Kaya guys, swerte kayo with regards sa career, kasi gusto sana sabihin ng Panginoon na sana gamitin mo yung pera para ma-reach mo kung ano yung naiisip mo. Kasi with regards sa prayer, gusto rin sabihin ng Panginoon na naririnig niya yung iyong dasal tsaka maging close ka sa Kanya. Kasi hindi maganda yung iyong nararamdaman, mabigat, okay? So, kaya kailangan mo talaga yung Panginoon sa iyong buhay. Ngayon, tulad ng nabanggit ng Panginoon, meron sumasalbahe sa'yo. At yung malungkot dito, akala mo, itong tao na to ay concerned sa'yo, pero yung pala, kinukulam ka niya palihim. I feel na ginagawa niya sa inyo is, ayaw kanyang umasenso. Okay? Gusto niya manatili kang stuck at tamad, nasa bahay lang. Pero, I will say, gusto sabihin ng Panginoon na magpapadala siya ng mga tao na talagang mabuti para sa inyo. At saka gusto ng Panginoon na i-acknowledge mo tong connection kaysa doon sa isang tao dito na nagpapanggap lang na mabuti. Now, if you're not aware who this is, I will suggest na mag-pray kayo sa Panginoon to give you an insight whomever this is. Yung clue kasi natin guys na kung sino man ito, isa siya sa kapamilya mo na gusto ka lang manatili sa iyong bahay. At ayaw kanyang umalis, okay? So, anyway, gusto sabihin din ng Panginoon sa'yo na nakita mo na yung red flags about this person. And I feel na ito yung energy mo na kapag kumwari may nagkasala and so on, ikaw yung kailangan pang mag-sorry kahit kasalanan na nung taong yun. I feel here na you also people please this person, to be honest with you. Sinusunod mo siya kasi I feel na yung kulo natin is elder siya. Mas matanda kaysa sa'yo. So, kaya sinusunod mo ngayon, alam mo yung panaginip mo, tsaka naisip mo na kung susundin mo yung panaginip mo, syempre magagalit sa'yo. Kung sino yung elder na gusto ka ma-maintain sa bahay or ayaw niya may marating ka sa buhay. Ngayon, gustong sabihin sa ng Panginoon, He really lucky with regards sa yung career at saka He really deserve people that definitely cares about you genuinely. At I feel here na akala mo okay naman yung mga tao sa paligid, but I feel like you know within that somebody is really bad to you. So, anyway, gusto sabihin ng Panginoon na swerte ka sa career kasi may kailangan kang gampanan. Yung panaginip mo, yung gusto mo marating sa buhay,
Okay, I feel in order for you to achieve that, I think that what you need to do here is you really have to harvest or mag-ipon ka and then ilaan mo yung pera para someday makalipat ka ng apartment or magpakalayo ka sa mga taong ito na hindi mabuti para sa iyo. So, tingnan natin kung ano pang meron. Another, they say to me, so we have the oops in reverse. We also got the Y in reverse. We also got wow. Marami tayong ganito yung energy, parang nabigla, okay? I think what will happen here is that bila sila magugulat na umaangat ka with regards sa yung career. At saka syempre yung taong masama gusto kanya maging broke. Okay? I feel na yung gusto niya mangyari dito is gusto niya ganyan yung energy mo kasi I feel na gusto kanya ma-maintain. Okay, doon lang sa bahay. Gusto niya siguro ng control or ng charge against you. I feel na para ka mag-grow, kailangan mo talaga na umalis. Kung nasan ka man ngayon, tumira ka na lang sa iba. So this one is in reverse. We also got this, okay? So I'm sensing na alam mo yung gusto mong mangyari sa yung buhay. And God really wants you to go after it, okay? So we also have this one. So messages. We also got this one. So, I think na mangyari dito guys is magkakaroon ng tao na darating sa inyong buhay na talagang tutulong sa'yo para malayo ka sa mga maling tao. I feel this is somebody could be a lover. Ang darating sa iyong buhay at may in love ka sa kanya. And we got this one, compass here, and karma in either way. Ngayon, I'm sensing na siguro naisip mo rin na pag lumayo ka baka makarma ka and so on, okay? Pero gusto sabihin ng Panginoon na karma kasi ng mga taong ito na nagbe-betray sa inyo na malayo ka sa kanila. Okay? I feel that God will give you strength to actually do it, to actually go towards your goals and your dreams, okay? Anyway, tingnan natin kung ano pang meron. May stubborn. Another shuffle they mentioned to me. Sinabi din nila na huwag ka masyadong mag-alala. Okay, darating din ang panahon at makaalis ka rin kung nasaan ka man ngayon, see? But if ever you plan to actually go away, I have a feeling here na ilihim mo. Ito yung gusto sabihin ng Panginoon. Okay? So, with the burden being here, so I feel na gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na ilalayo ka niya sa oras na sobrang bigat na nang nararanasan mo dyan. At marirealize mo rin na hindi ka talaga umaasenso sa poder ng mga taong ito. At saka, God also wants you to know na isa nga doon sa kamag-anak mo ay sinungaling, as you can see here. At saka, I sense here na malungkot ka emotionally. Maybe you're really aware na yung mga tao sa paligid mo or may tao sa iyong buhay talaga na ayaw kanya maging masaya or ayaw kanyang umangat sa career. Okay, yung dahilan niya is, yun nga, ayaw kanyang umalis, okay? Ngayon, tinan natin yung karma ng taong ito na nagtatry na i-maintain ka or kaming stagnant yung iyong buhay. Another shuffle they mentioned to me.
So also guys, sense ko rin with regards sa lover, so may potential din na baka taga-ibang bansa yung lover, okay? Kasi feel na with the karma there, ibig sabihin na nun, isa yun sa good karma mo. Kaya ka magkakaroon ng lover na foreigner, or pwede rin na stable with regards sa money. Another dimension to me, or opportunity to go abroad is also what I sense, okay? Basta malayo ka sa maling mga tao. I feel I really destined to live very far away from them. Okay, so anyway, I feel na yung karma na meron sila, malulungkot sila sa kanilang buhay. Kasi may kita kanila na angat sa career at hindi nila yan mapipigilan. Kasi first of all, malalayo ka sa kanila. Karma nila, hindi sila magiging at peace at imbalance ang kanilang buhay. Isa rin sa kanilang karma na hindi ka na nila makokontrol pa. I feel na kung sino man yung lover mo na parating sa inyong buhay, kahit ang babae yan or pwede rin lalaki, bigla na naman may ulan sa inyong reading, okay? Kung sino man siya guys, actually itong tao na to, kaya kanyang i-defend sa mga taong ito na sumasagabal sa iyong buhay. Okay? Isa rin sa kanyang karma with regards sa connection, mawawala yung relationship niya as we can see here. Okay? Kasi mawawala ng passion sa kanilang love. Okay? At saka, I'm sensing isa rin sa kanyang karma na matututo yung mga tao na actually lumaban against sa kanya. Kahit na sabihin, I feel na itong tao na to na nangungulam sa'yo, actually, gumagamit siya ng mga spells para siguro, hindi makaalis yung mga tao sa kanyang buhay. But whether they like it or not, I would say na talagang aalis yung mga taong yan. Tsaka paglalaban nila yung kanilang sarili or karapatan na maging malaya tsaka umasenso. I feel hindi siya mamahalin ng mga tao dahil sa sama ng kanyang pag-uugali. Isa rin sa kanyang karma guys, may kita kanya na mamahalin ng inyong tao tsaka magkakaroon ka ng mga bagong mga kakilala na talaga magmamahal sa iyo. At saka hindi lang yun, swerte ka rin with regards sa iyong pera kasi it's something na stable. Kahit sabihin natin na matagalan natin ng pera pero at least it's something na hindi maaalis sa iyo. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng Hagalas card, ito yung reading. Natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. I'm sensing evil karmic, to be honest with you. I'm sensing na marami kang pinagdaanan sa inyong buhay at saka kaya ka rin natatakot dahil sa mga traumatic experience sa iyong naranasan with regards sa mga karmic na tao. But yet God wants you to know na you really have to trust and have faith kay God kaysa dun sa fear mo. Kasi I feel it's really holding you back from having something that is definitely good for you. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. Another dimension to me. So I'm sensing as well third party situation with regards sa lover mo of the past. So, baka ito rin yung dahilan kung bakit mo sinasara yung puso mo with regards sa love life.
So far naman, your career is good kasi sa umpisa ng yung reading na sense ko talaga na may potential ka na umangat sa iyong career. I feel nahirap ka na talaga magtiwala, lalong-lalo na sa love life or sa mga tao na kasalamuha mo. But God wants you to know na hindi naman lahat ng tao ay masama. Okay? Tsaka, I really feel here, desa mo talaga na umibig someday. Okay? So, gusto sabihin sa iyo ng Panginoon na huwag kang masyadong mag-alala. Huwag mong isipin na kung maghanap ka ng lover, makita mo agad is kagaya ng mga ex mo. Kasi first of all, hindi lahat ay ex mo. Okay? So, I'm sensing, gusto sabihin sa inyo ng Diyos na may parating na tao sa inyong buhay, okay? At itong tao na to, I feel na magpapakita siya ng sign sa inyo na talagang mahal ka niya. At I feel na naiiyak ka kasi, ang sama nung naranasan mo dati. To the point na nawalan ka na ng tiwala talaga na magkaroon ng lover. Gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na huwag ka mag-alala, yung parating na lover sa inyo is yung talagang gusto mo sana na lalaki or babae. I feel na it's more on qualities. I feel na for you, napaka-importante talaga yung authenticity. So, ipagkakalog ka ng grasya ng Panginoon na makakita ka ng tao na authentic, okay? And I really sense heaviness sa aking mata. So God is also wanting you to know that you really have to take some time to heal in order for you to accept this person. Kasi I feel na baka ganito yung energy mo na close off ka na. Okay? Dahil sa mga nangyayari sa inyong buhay. At saka, baka iba sa inyo, baka hindi naniniwala na may magkakagusto pa sa inyo. But God is wanting you to know that you're still have this attractiveness in you. I feel na yung tao talaga na meant for you talagang madedesire ka niya. Kasi I feel like with this coach being here, I feel na gusto niya yung energy mo na magaling ka magturo. Siguro teacher ka or pwede rin nasa public eye ka. I feel na ito yung tao na nakita niya na gumagawa ka ng ganitong trabaho. At saka talaga na-admire niya yung iyong work. So yung clue natin dito, kung sino yung sinugo ng Diyos para sa inyo, nakita ka niya na nagtatrabaho, tsaka nagugustuhan niya yung mga gawa mo. Ngayon, kung sino man yung parating na yan, I really feel here na matutuwa ka sa next relationship mo. Sa trabaho mo naman, wala ka rin dapat ipagkaalala. So, gusto sabihin ng Panginoon sa mga darating na araw, kung hindi ka pa nag-heal about sa bigat ng iyong pakiramdam tungkol sa past lovers mo, then God is wanting you to know, take some time to actually heal para mawala tong barrier mo against sa mga lovers na parating sa inyong buhay. I feel na the lover will come to you, to be honest. I feel na hindi ikaw yung maghahanap, kundi yung lover mo yung makakatagpo sa'yo through your job, alright? So, anyway, this is what I want you to know. Ito yung dapat na mangyari, na maging open ka with regards sa connections. Kasi I'm sensing, siguro guys, iba sa inyo, matagal na panahon na kayo single. Okay? Tsaka, ito yung dahilan ng Diyos kung bakit kanya bibigyan ng pagkakataon makatikim ng love life, because maybe that is your good karma for being a good person. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na wala ka dapat ipagkaalala sa love life or sa susunod na karelasyon mo. Hindi maging stressful yung inyong maging bagong connection, kundi itong relationship na to is something talaga na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon. So, you also have the last here and then vow, okay? So, anyway, good news para sa inyo kasi may parating nga na lover, okay? But before this will happen, guys, okay? You really have to heal. Kasi, siguro ito yung nangyayari ngayon na yung pakiramdam mo, naiyak ka, pag naalala mo yung love life, okay? So, take some time to heal. At gusto sabihin ng Panginoon na yung taon na parating sa inyong buhay, guys, may potential kayo na ikasal.
I feel na pwede sa simbahan, to be honest with you. So, ito yung taglay mo na energy na takot ka sa possibilities about love life kasi nasaktan ka na before at ayaw mong masaktan muli. Anyway, let's see what else do we have here. So, we got this one. This is an easier way. So, yun nga, may masama ka naramdaman dati. So, you have alone. Ito yung dahilan mo ba't ka single sa ngayon. So, you have to make an easier way. We also have the T here. Okay, so, I'm sensing, I feel naiyak ka kasi takot ka rin siguro sa chismis. Okay? At saka, yun nga, hindi ka talaga comfortable na magkaroon ng partner. So, whether you like it or not, you will meet a person because it's really destined na magkita kayo or fated talaga. Anyway, next in the we have is this one. So, if you know once na makita ka ng taong yun, ikaw talaga yung magugustuhan niya. So, gusto niya yung work mo. Okay, maybe you take pride of your work and so on. So, we got the curse in reverse. So, kung sakali man nakulam ka ng kung ano man mga spell na yan, okay, hindi yan na-epekto sa bago mong karelasyon. Meaning lang nun, example lang guys, kung mari may nag-curse sa inyo ng breakup spell, okay? So, kung maging kayo ng taong papadala ng Panginoon, hindi kayo maapektuhan kasi first of all, you guys are destined for each other. So, we have this one. So, as I told you, may potential na ikasal kayong dalawa. And with my angel being here, so this is actually nice, guys. Kasi yung papadala sa'yo ng Panginoon na tao is somebody na angelic vibe. Okay? Talagang, I feel na my destiny. Okay, so I'm happy for you guys. So anyway, tinan pa natin kung ano pang mensahe ng Panginoon for you. I feel na wala kang kaagaw. So, itong tao na to, hindi kanya ilalagay sa third-party situation. I feel na mamahalin kanya agad sa oras na makita kanya siguro sa yung trabaho. So, I have a feeling here, okay? Kasi naman, ay yung darating, okay, sorry guys, nakita kanya. Okay, but yet, takot ka lang. Kasi, baka nga, isipin mo na kagaya lang siya ni ex, okay? So, wag ka daw mag-isip ng masama. Anyway, tinan natin kung ano pang meron. Kung sakali man may na-curse sa inyo guys, ang breakup spell or kung ano man, it will backfire on the sender, okay? So, anyway, ito yung cards mo. So, isa pang mensahe ng Panginoon na huwag ka mag-hold on sa negative thinking na yung mga tao, lahat ay kagaya ng ex mo. Okay? Kasi, as you can see, I feel like you're destined to have true love. At saka, I feel like with the moon being here. So, iba sa inyo, baka meron na nakaka-crush sa inyo at hindi mo pa alam yun kasi nakadikit ka sa nangyari noong past. Okay? So, next one that we have is this one. So, God is calling on you to actually leave the past behind. Okay? Miyak kayo, guys. Okay? Kasi, mabigat pa rin yung pakiramdam mo sa iyong puso habang sa nangyari sa inyo noong past. At ito yung dahilan kung bakit meron kang clouded thoughts about sa love life. At dahilan mo rin kung bakit hindi ka nag-e-effort with regards sa love life or pwede rin na hindi mo pinupush si love life na mangyari sa iyong buhay. Ngayon gusto sabihin ng Panginoon na kung sino man yung nangungulam sa'yo ng kung ano-ano, they mentioned to me na hindi ka maapektuhan yan. Kaya lang to nangyari noong past na madalas ka malasin sa love life kasi maybe those people are not the right person for you. Because first of all, they're not upright and they're toxic to you.
So, hindi yung dapat mo malaman na if somebody is meant for you, kahit na ilang spell work pang tumama sa inyong love life situation or whatsoever, hindi yan na-epekto, guys. Kasi first of all, you guys are destined for each other. Okay, and anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight. Okay, karma reading daw. So, karma reading nung nangungulam, kasi may nakita tayo dito nangungulam. So, wait, tingnan natin. Na-sense ko yung kanta ni Shane Phelan na Unbreakable. So, pakinggan nyo yun. Talagang makaka-relate kayo, guys. At saka, wini-wish nyo na sana may tao na ganun. Okay, na talagang concern for you. I'm really sensing evil karmic, okay? I'm not sure if you're aware na may nangulam sa inyong breakup spell before or kung naman mga spell work na yan. And I'm sensing whomever that is, meron siyang evil entity within or I feel na meron din siyang evil eye, okay? Meaning lang kasi nung evil eye na yan, meron yung negative emotions, okay? So anyway, ito yung kanyang karma. So, with regards sa kanyang work, kung dati ganito, na balansa siya, dati ang panahon na mawawalan siya ng trabaho. At saka, I feel na yung future niya is definitely clouded, to be honest with you. At isa rin sa kanyang karma, guys, with regards sa work mo, kaya kaswerte sa career. Kasi, guys, yun yung isa sa good karma mo. Okay? And this person has to see you in this way, na angat ka with regards sa career. At saka expressive din. And you're going after your goals and your dreams. Isa sa kanyang karma, guys, makakatagpo siya ng mga tao na kagaya niya na hindi mabuting tao. At saka I really sense na hindi mabuti yung kanyang pera. Yung kanyang karera with regards sa career. Isa sa kanyang karma, they have to see you in this way na meron kang karelasyon at meron ka din abundance ng pera sa inyong buhay. Siya naman puno ng problema or issue pagdating naman sa kanyang trabaho at sa kanyang love life din. Kasi I feel here na this person is actually stepping in unstable ground. Parang siyang nakatungtong sa panaginip lang na isang bola mawawala na. Okay, so both career at saka sa love life, ganito yung mangyayari sa kanya. So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.